Magandang araw mga bata. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ako nga pala si Ginang Feliciana P. Bonaventura, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Tayo ngayon ay sa ika-4 na markahan sa ika-5 baitang. Ika-4 na linggo ng edukasyon sa pagpakatao 5. Ang ating paksa para sa araw na ito ay pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa dakilang lumikha. Alam kong handa kayong matuto, kaya ihanda ninyo ang inyong panulat at kwaderno. Tumutok, makinig, at sumagot sa ating talakayan. Sa pagtatapos ng aralin na ito, ang mga bata ay inasahan na layunin. Una, natutukoy ang mga paraan ng pagpapalalim ng pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng mga likha ng Diyos. Pangatlo, na isasabuhay ang mga mabubuting asal na makakatulong sa pagpapalalim ng espiritualidad ng tao. Balik-aral. Upang matukoy ang inyong kaalaman na ito, sagutin ang mga sumusunod na pangungusap. Narito ang panuto. Pag-isipang mabuti kung sa palagay mo ay wasto ang isinasaad na pangungusap. Lagyan ng check ang hanay. Ikis naman kung ito ay di wasto. Walisan ang bahay araw-araw. Pangalawa, magtapo ng basura kung saan. Pangatlo, tumawid sa tamang tawiran. Pang-apat, magsabi ng po at opo sa nakakatanda. Pang-lima, manghiram ng aklat at huwag nang ibalik. Ito na ang mga kasagutan. Una, check. Pangalawa, ikis. Pangatlo, check. Pang-apat, check. Pang-lima, ikis. Makinig at unawain. Ang buhay na handog sa atin ang pinakamahalagang regalong kaloob ng Diyos. Ibig ng Diyos, gamitin natin ito sa tamang paraan sa ating kapwa sa ganitong paraan. Higit kanino man, siya ang nasisiyahan kapag gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Patunay lamang na ibig ng Diyos na ating ibahagi ang buhay para sa iba. Pananagutan nating mahalin, igalang at pahalagahan ang buhay ng bawat isa. Ang lahat ng nilalang ng Diyos, maging tao man ito o hayop, ay mahalagang papel na ginagampanan sa bawat isa. Tayo ay nabubuhay at mabubuhay na kailangan natin ang ating kapwa. Sabi nga sa isang kasabihan sa wikang Ingles, no man is an island. Ang ibig sabihin nito, walang tao na mabubuhay tulad ng isla na nag-isa lamang. Kaya nararapat lamang na habang tayo ay nabubuhay, tayo ay tumulong, ating mahalin, ating igalang, at maging mabuti tayo sa ating kapwa sapagkat ito ay nagpapatunay na mahal natin ang dakilang lumikha. Alamin natin. Suriin kung ano ang inihahayag ng mga larawan. Unang larawan, pangalawang larawan, pangatlong larawan, pang-apat na larawan, at panglimang larawan. Unang katanungan, ano ang ipinapakita ng larawan? Tama, ayon sa mga larawan, ito ay nagpapakita ng pagtulong, paggalang at pagpapalaga sa mga nilikha ng Diyos. Ikalawang katanungan, paano mo may papakita ang pagpapahalaga sa kanila?
patunayan. Tama. Para sa ikalawang katanungan, may papakita natin ang pagpapahalaga sa kanila sa pamamagitan ng pag-aalaga, pagmamahal at pagbibigay respeto sa ating kapwa. Sa ating kapaligiran o sa lahat ng nilikha ng Diyos, nararapat lamang na ating itong papahalagahan dahil ito ay nilikha ng Diyos para sa ating lahat. Para sa pangatlong katanungan, bakit dapat mong pahalagahan ang mga nilikha ng Diyos, lalo na ang ating kapwa? Tama. Para sa ikatlong katanungan, dapat pahalagahan ang mga nilikha ng Diyos, lalo na ang ating kapwa, dahil biyaya niya ito sa atin. Kapag ang kanyang mga likha ay nawala, mahirap itong ibalik dahil hindi tayo makapangyarihan gaya niya. Nararapat lamang na alagaan natin ang mga likha ng Diyos upang huwag itong masira o mawala. Para rin sa atin ang ating ginagawang pagpapahalaga. Isabuhay natin. Para sa unang gawain, pagpapangkat ng mag-aaral, bawat pangkat ay magpapakita ng role play o maikling dula-dulaan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa. Pangkat 1, pagtulong sa matanda. Pangkat 2, pagtulong sa may kapansanan. Pangkat 3, pagtulong sa mga bata. At pangkat 4, pagtulong sa barangay. Para sa inyong ikalawang gawain, gumupit ng puso sa bond paper. Isipin ang mga taong nakasalamuha mo na iyong iginalang at pinahalagahan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Sa kabilang bahagi ng puso, sulat ang ginawa mo sa taong binigyan mo ng pagpapahalaga. Ngayon, dahil nalaman na natin ang pagtulong sa ating kapwa ay patunay na mahal natin ang Diyos. Ito ang mga katanungan na susubok sa inyong mga kaisipan patungkol sa inyong mga natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. Unang katanungan, ang pagtulong ba sa inyong kapwa ay magpapakita ng pagpapahalaga mo sa Diyos na lumikha at bakit? Tama, ang pagtulong sa inyong kapwa ay patunay na pinapahalagahan mo ang Diyos na lumikha. Dahil kaloob ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magmamahalan at magtutulungan. Kung binigyan mo na ang pagpapahalaga ang iyong kapwa, binibigyan mo rin ng pagpapahalaga ang Diyos sapagkat Siya ang lumikha sa atin sa taong nakapaligid sa atin. Sa ikalawang katanungan, handa ka bang tumulong sa ibang tao sa oras ng pangailangan? Paano mo ito gagawin? Magaling! Ang pagtulong sa inyong kapwa, kahit ito man ay malaki o maliit, ito pa rin ang makakatulong sa kanila. Sa simpleng pagtulong sa mga nakakatanda sa pagtawid sa kalsada, sa pagtulong sa pagbubuhat ng mga dalang libro ng inyong guro o kaklase na nahihirapan, ay patunay lamang na handa kang tumulong sa anumang oras. Gawa natin. Isulat ang tama kung ang wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung di wasto. Una, tinutukso ko ang aking kaklase. Mali, dahil dapat huwag kang manukso sa ating kaklase.
Pangalawa, pinipintasan ang pananamit ng iba. Mali. Dapat ay huwag mamintas ng pananamit ng iba. Pangatlong tanong, tinatawag ang kapwa-tao gamit ng kanilang pangalan. Tama. Kailangan ang pagtawag ng kanilang pangalan. Pang-apat, nakikinig sa opinyon ng iba. Tama. Panglima, nagtatakip ng bibig kapag umupo, bumabahing, o naghihikap. Tama. Pang-anim, nagpapasalamat sa taong pumupuri. Tama. Pang-pito, humihingi ng tawad kapag nakagawa ng pagkakamali. Tama. Pang-walo, ibinigay ang upuan sa matatanda. Tama. Pang-siyam, nakikinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Tama. At ipang-sampu, nagsasabi ng totoo kahit masaktan ka. Tama. Takdang aralin. Gumawa ng isang talata na binubuo ng 5 pangungusap na tumatalakay sa pagtulong sa kapwa, tanda ng pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig.